Okay, good evening mo. Good evening kay Dune. Thank you so much for watching. Alright, a blessed happy Saturday po sa lahat ng mga viewers natin. Sa ating mga friends dyan, wala pa iba. Still po ang topic natin ay nasa part 2 po tayo ng Book of Daniel. Especially po yung Daniel 70th week. Okay? Napakahalaga po ng study nito since dito po masettle po yung mga different views about the judgment, about the tribulation period, about the second coming of the Lord Jesus Christ. Directly po from the scriptures makita po natin ang mga passages na ating aralin. Okay, so last week po yung ating study ay binigyan po natin ng background po yung Daniel 70th week, what we have discussed so far. Okay, so yung ating diniscuss po last time is yung background wherein para maintindihan po talaga ano ba yung punto, ano ba yung nais iparating po ng Book of Daniel. Alright, so as we have learned po, yung Book of Daniel po was written during the time po ni Darius the second or the third. It was a prophecy po concerning po ng nation Israel during the time of the captivity and even before po ng kanilang regathering at rebuilding po ng Jerusalem, ng pagtatayo muli ng temple. Okay, so sa background nating nakita, obviously po yung prophecies concerning yun pong nation Israel, yung kanilang regathering, resurrection po sa coming days nung time noong Second Temple era. So we have learned so far po, ang debate kasi dyan sa Daniel 70th week ay kailan ba magaganap ang mga lahat na nakasulat na yan. Yan po ang debate dyan. Kaya ating inaral both views po. Alam po ninyo, yung views ng tinatawag na futurist at saka yung preterist view, yan po yung nagtatalo dyan, nagdidebate. ang belief ng marami, yung Daniel 70th week, the last week before the destruction po ng Old Covenant, ay magaganap daw in the unknown future. Yan po yung majority belief ng marami, especially ng mga so-called evangelicals. Right? At yun namang preterism is that lahat ng yan ay fulfilled na during the first century at eventually yan po ay na-fulfill lahat ng 70 AD account because of the judgment ng Jerusalem. Napakahalaga po nito sa mga nagnanais na makita yung katotohanan regarding the second coming of the Lord Jesus Christ. Ay maganda pong aralin ito sapagkat dito nyo po masisettle ano ba talaga yung turo ng Bible dyan. Right, so we have studied that last time. That is why dinedetermine po natin yung biblical account at alam po ninyo ang inyong kapatid po ay galing sa futurist understanding yan. Kaya marami po yung di ba? Ang daming nagbibigay ng ng prediction about the coming of the Lord. Good evening kay Ron Bass at kay Ma'am Pining Castañeda. Maraming salamat po sa inyong panonood. There are so many predictions, and sa aking research, alam po ninyo, 500 AD meron na nagpe-predict ng second coming. Right? But the sad reality po, yung term na second coming, wala kang mababasa sa Bible noon. It was a man-made title or man-made event na sinasabi. Ang mababasa mo lang po sa Bible ay yung second time of His appearing. And if you will be faithful po sa study ng scriptures, yung second time appearing ng Panginoon, nangyari na po yun nung 30 AD, right after His resurrection. Ang nakakita lang ay si Mary, and Mary would like to touch Him. Kaya lang sabi, no limitang hire, touch me not. Umakit sa langit, and then bumaba uli. So it happened. That's why ang dami po kasing ang daming turo, ang dami nating narinig, natutunan na if you will continue to study the Bible, makita po natin karamihan sa turo na yun wala naman talaga sa Biblia. Most of them are man-made teachings.
para mag-fit po yung doctrine po ng every religious group and everything na would like po ng leader ng religion. Pero for those people po that will continue to study and want to learn more and prayerfully, they will find the truth. That's why sa atin pong in our lifetime goal and purpose is we would like to be strong. Gusto nating makita po na maliwanag po yung ating inaaral at pinapaniwalaan. Good evening kay Brother Harvey de Guzman. Thank you for watching. Kaya marami na rin po tayo narating sa ating study and we came to a conclusion po na ang pinaka biblical position po. When you say biblical, yun po yung sinusuportahan po ng Bible is the full preterist view. When you say full preterist view po, lahat ng yan ay na-fulfill na. There are some critics kasi na ignorant sa position na yan. Kamukha ko rin po dati kasi ako po'y dating dispensationalist, futurist. Kaya ignorante sa preterist teaching, kaya tinutuligsa at ayaw tanggapin ng maraming teacher. Pero alam po niyo, if you believe na may mga prophecies na fulfill na sa Bible, preterist ka rin. Good evening kay Virginia Dongta, my wife. Thank you for watching. Pag sinabi kasing preterist, fulfilled na. If you believe na meron na fulfill, you're a partial preterist. Ganun po siya. So, with that words po, last time, pinakita ko sa inyo, kinukuha po natin verse by verse passages ng Daniel 9:24 hanggang 27 para ma-appreciate po natin yan. Tandaan po natin, every time we read the Bible, palagi natin kino-consider, number one, sino ba yung nagsasalita o sino yung sumulat sa binabasa natin. Mahalaga po yun, yung speaker o writer na binabasa mo. Secondly, tingnan mo maigi, sino yung kinakausap. Yung sulat ba na yan ay para sa iyo, para sa atin, o para doon sa mga characters, o mga taong kausap during the time it was written. Yan po yung mga bagay na dapat sinesettle. And number three, whenever you read po something from the scriptures, you have to consider po, ano ba yung pinag-uusapan? Ano bang subject dyan? Right? Kaya, marami pong error kasi ang nangyari sa Christian view na, sandali po ha. Yan. Marami kasing pangyayari po sa ating so-called Christianity. Good evening kay Brother Rodel Marana. Thank you for watching. Na marami tayong pinaniwalaan na turo ng mga leaders ng religion. Until for those po who continue to study, who continue to observe, and continue to yearn for more learning, ay nakakalaya doon sa mga pinaniwalaan mo. Wala namang, hindi naman talaga tinuturo ng Biblia. Until later you found out na napakalayo po talaga ng set of belief, napakalayo po ng pinapaniwalaan, pinapractice ng mga present day Christians ngayon, comparing po sa mababasa natin sa Bible. Napakalayo po talaga mga friends. That is why it's a blessed thing na mag-continue yung tao po sa pagsasaliksik. Lalo na po nowadays. Because nowadays po, ako po'y 64 na eh. And I was studying the Bible po since I was age 32. And during my time, wala pang internet. Hindi pa sikat yung Google. Wala pa yung mga, yung mga information highway na yan. So, napakahirap pong mag-research. Napakahirap makakuha ng knowledge, no? Sapagkat wala kang access po sa mga sa mga good historical documents at saka mga information. Pero today po, alam nyo, it's very interesting at saka amazing na kahit saan sa buong mundo, basta merong internet, walang reason kung bakit hindi mo makita yung truth. Sapagkat aside from the Bible, of course, if you have the Bible, merong magpapatibay kung anong pinapaniwalaan mo, sapagkat naririyan na po yung access natin sa information ng mga documents, mga historical documents,
and those early Christians na sumulat po ng mga bagay na kanilang natutunan. And with that, we can po compare ngayon. Meron tayo ngayon access to compare several teaching. And of course po, you have to be careful in that ang dapat na basis mo, ang dapat na final authority is nothing but the Bible. Specific po sa akin yung King James Bible ang aking final authority. So having said that, ibig sabihin, hindi ka na matatakot na na magsaliksik sapagkat meron ka established final authority. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, anumang turo ang makita mo, you have to compare with the scriptures. Pag hindi pumasa according to the scriptures, bitawan mo yan. Alright, so ganun po yung ating ginagawa until I arrive to this position po na talaga namang consistent sa Bible. Una po, yung ating inaaral na Daniel 70th week, I will show you some passages. Why I believe that ang Daniel 70th week po ay time. Time po yan ng fulfillment, completion at the end po ng Old Covenant program. Ang ating pong Bible, mga friends, binubuo po ng Old Covenant at saka ng New Covenant for us to see kung saan tayo nakalagay bilang mga Gentiles in this present time. Ay aralin po mabuti yan. Sapagat marami pong nakasulat sa Biblia, hindi para sa atin po sa panahon na ito, kundi doon sa mga kinakausap, primarily yung pong mga Israelites at yung mga Hudyo during the first century. So, lahat po na makita natin doon na mga pronouncement regarding especially po sa mga judgments and everything ay parte po ng curse yan. Kaya pag binasa po natin ang Biblia, dalawa po ang tinutukoy ng Old Covenant. One is curse at saka blessing. The good thing po, ang mga Gentiles like us, hindi po tayo subject sa curse kasi ang curse po ay condition sa mga Israelites for having received po yung physical earthly blessings during their days. But again, it was condition po sa kanilang faithfulness. And we have seen naman that this Old Covenant creation nation Israel po ay hindi naging faithful. Instead, sila po ay naging disobedient at maliwanag po sa condition ng covenant na if they will become disobedient and idolatrous, what will happen? Yun pong blessing will be forfeited at papalitan po yun ng curse. So lahat ng pinag-uusapan po sa Bible na judgment, sa lahat ng pinag-uusapan dyan ng mga tribulation at condemnation, it was all part of the curses para po sa nation Israel. Alright? So, yun po yung context po ng Daniel. But for us Gentiles in this present days, tapos na po yung Daniel na yan. Because it was a prophecy po pronounced and given for the specific po period of time nung first century period for the regathering po ng nation Israel and to execute the judgment, the final judgment upon them. At yun nga po yung naganap nung 70 AD doon po sa destruction ng Jerusalem. Now, balikan natin po. Ito po yung ating diniscuss last time. Sa Daniel 9:24 makita po natin, mga friends, that in Daniel 9:24 ito pong pinag-uusapan nating 70th week. Alam po ninyo, I am coming to a conclusion na yung 1 week in the period of time ng Panginoon is composed of 70 weeks. There are several 70 weeks from the time ni Adam that completes po yung 7 weeks. Alright? Kaya sa binibilang po nating 70 weeks, may mga counting po dyan that talks about the period of time wherein God is dealing with these people. Alright. Brief background po last time, in-study natin yan. Sandali po, okay, kukuha ng tubig.
tayo. Okay. Stop. Okay, sorry po, nawawala. Okay, good evening po kay Christian Roldan Zeta. Thank you for watching. Now, my friends, ito po yan. Para po maging simple po yung ating presentation, kung may Bible po kayo, tingnan nyo yung Daniel 9:24, for us to see na yung 70th week of Daniel po, which is the last week of that 1 week, para tapusin po ang lahat ng bagay patungkol po sa Old Covenant, ay nangyari na po noong 70 AD. And it all pertains po do sa period of time ng Messianic ministry. Pag sinabi po nating Messianic ministry, that was the time of the coming of the Messiah, which is the Lord Jesus Christ. And yung coming po ng ating Panginoon Kristo, yung start ng kanyang ministry is about 27 AD. Right? And in the sa 30 AD period account, ay doon po siya na-crucify, doon po siya namatay, at the same time, doon po siya nag-resurrect at umakyat sa heaven. And from 30 AD to 40 AD, you have exactly 40 years. And in the Bible po, when you speak of 40 years, mostly po, diyan po kinakount yung one generation. For each generation po, majority of the scriptures will point you po sa 40 years. So 40 years is one generation. So, in that sense po, makita po natin na lahat ng sinasabi pong hula, alam po nyo, this is wonderful. Good evening po kay Ma'am Reza Termites Malwa. Thank you for watching. The best thing po sa study ng Bible is that yun pong lahat ng prophecy ay fulfilled. Ibig sabihin po, talagang binigay po ng Diyos yung Biblia na yan para yung mga tao po dun kumuha ng kaalaman patungkol sa mga bagay ng Diyos. That is why sa aking po experience at study po, lalo pong nagiging passionate ako, lalo po ako nagiging intense po yung aking desire na aralin ang laman yan, sapagkat I have proven po from my study and research na lahat po na nakasulat dyan fulfilled. Kaya ang challenge ko po kahit kanino yung mga friends natin na futurist magpakita ka sa akin ng kahit isang prophecy sa Biblia na hindi natupad. And I'm sure po lahat ng prophecies po ay fulfilled. Ang problema po nandun sa mga nag-aaral, bumabasa at nagtuturo. Kasi nga po the easiest way to understand the Bible is paniwalaan mo yung nakasulat. Kasi pag hindi paniniwalaan yan, gagawa ka ng sarili mong ng understanding. Now, eto po. Tingnan nyo yung Daniel 9:24. And let's see po kung ito pa ay future o ito'y naganap na. Tingnan nyo po maigi. Sa Daniel 9:24, ang sabi diyan, 70 weeks are determined upon thy people. Alright. Yung the 70 weeks, again, it was a completion of that one whole generation ng 70 weeks na yan to complete the program there in ng Old Covenant. At ang sinabi dito, yun daw 70 weeks ay mangyayari, magaganap po dun sa sinasabing thy people. Alright, tingnan nyo. Again, pag binasa nyo po yung thy people, sino kinakausap na yan? Sinong kinakausap dyan? Si Daniel po ang kausap dyan, right? Good evening kay Sister Iris Liwanag. Thank you for watching. Yung sinasabing thy people, tandaan nyo, hindi tayo yan. Hindi yan people in the present times. No, you have to to observe po yung literary rules in writing at saka reading. Yun pong thy is a second person singular singular pronoun. Ina-address po yan kay Daniel, right? At ang nagsasalita po dito ay yung si Gabriel, right? So, ang sinabing 7 weeks are determined upon thy people, ito po yung nation Israel that was once a captive po. Tinan nyo, dito rin sa context po makita natin yan Daniel 9, ando sa verse 1, in the time of Darius, sabi niya, isang Median king, alright?
Dito, ang kinakausap dito na sinasabing thy people ay yung pinapanlangin ni Daniel. Kaya nga po pati yung ating mga belief po concerning the confession of sins, yung 1 John 1:8, makocover po dito yan eh. Pag nabasa niyo po yung 1 John 1:8, continuous yung confession ng sins, yun po hindi individual sins. Yun po ay national sin ng nation Israel. Tingnan niyo po, Daniel 9 verse 4. Ito si Daniel, nananalangin siya. Alright? Ang sabi niya, may confession. Alright? Nagko-confess ng kasalanan. Look at verse 5. We have sinned. Ang sabi niya, plural po yun, no? Hindi sinabi ni Daniel ay, kundi we have sinned. Ang tinutukoy na kasalanan po dito ay yung national sin of the nation Israel. Alright? Tuloy natin. Kaya sabi sa 6, ano yung naging problema nila? Neither have we hearkened unto thy servants, the prophets. We na naman, concerning yung nation Israel. Anong problema nila? They did not listen to the prophets. Alright? Yung kanyang kings, yung princess, yung kanilang mga fathers, at sabi, and to all the people of the land. Hindi tayo kasama dyan. Pag binabasa niyo po yung people of the land, specific po yun po yung reference po sa nation Israel. Sapagkat sa kanila po ibinigay promise ng the definite article na land. Alright, ganyan po binabasa. Alright, tingnan niyo yung 7. O Lord, righteousness belongeth unto thee, sabi ni Daniel sa prayer niya. But unto us, again, us po is plural, first person plural, sining us, ayun, nakalagay doon, as at this day to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem and unto all Israel. O, maliwanag po yun mga friends. Good evening kay Ma'am Myra Munoz. Thank you for watching. So, yung 7 po. Daniel 9:7, maliwanag yan, hindi tayo kasama dyan. Yan po yung reference doon sa nation Israel. Ayun, kaliwanag po mga friends. So, kasi, marami kasi pag nagtuturo, kumuha lang na isang verse, tapos yan na yung i-apply niya sa sarili niya yung talata, akala mo ba siya yung kausap? Hindi. We have to read po yung context para maunawa talaga kung anong tinuturo at mensaheng nais ipadala dyan. Right? So, there is no problem ngayon. Maliwanag po kung pinapaniwalaan ng nakasulat. 9:11, ayun no? Yea, all Israel have transgressed thy law. Yung nag-transgress po sa law of God, which was the covenant to the nation Israel. Again, hindi tayo kasama dyan. Hindi po tayo kausap dyan. Alright? So again, lahat ng mababasa po natin ay pinapatibayan at kinukuha po natin yung understanding mula sa talata mismo ng Biblia. So, 9:24, balik natin. Ang sinabi ng Daniel 9:24, kaya po mga friends, alam niyo, sa isang honest reading at study, makita natin itong prophecy ni Daniel ay wala tayong bahagi dyan. It was all a prophecy given po and was fulfilled po sa nation Israel during the 70 AD, 70 period. Kaya ulitin natin, Daniel 9:24. 7 weeks are determined upon thy people. Sinong thy people? The present people na kasama ni Daniel, which was the nation of Israel at that time under the captivity. Alright, yan po ang kausap dyan. Alright, ano mangyayari? And upon thy holy city, again, thy holy city. Holy city nino? Nung si Daniel, which was the holy city Jerusalem, sa regathered nation nila during the 1st century. Yan po yung ating makita. So, dalawa po, addressing thy people, at mangyayari daw ang 70 weeks account o event sa holy city which is Jerusalem. Consistent yun mga friends. Yung kausap po ng Israel dyan, sila po'y ibinalik po do sa land which is Jerusalem from the time po ni Cyrus, ni Darius, ni Artaxerxes, na itayo po ang
ang temple sa the second temple period do sa regathered at rebuilt city of Jerusalem. Yung po'y pinatutungkalan dyan na event. And then sabi, to finish that transgression. Diniscuss ko po ito last time, parang nire-review lang po natin. So yung 70 weeks, ang purpose, ang sabi, nagaganap yon do sa first century people Israel at do sa holy city, the rebuilt city ng first century Jerusalem. And what's the purpose? To finish the transgression. Ang sabi, upang tapusin ang pagsalangsang. Pag sinabing pagsalangsang, you are disobeying something. Yung transgression. You are transgressing. Hindi mo sinusunod, nilalabag mo. Ano ba yung tinatransgress yan? Pinakita ko last time. Ang nilalabag po dyan is what? Yung law. Yung batas, yung kautusan, yung law, which is the old covenant na from the very beginning, nung sila lumabas sa Egypt, ay niliwanag ng Diyos sa kanila 3 times na ipinaliwanag sa kanila yung condition ng kasunduan nila na kung ito'y kanilang lalabagin, ang kapalit nun ay kaparusahan. Ngunit kung ito'y kanilang susundan, ang kapalit nun ay kapayapaan, kasaganaan, at buhay po. Pero again, kaya meron silang chance na i-transgress yun. Kaya yun po yung law na tinutukoy, yung kautusan. Again, hindi po tayo kasama doon. Wala tayong covenant sa Diyos na nakasulat. Diyan po nagkakamali maraming tao. They fail to identify themselves kung kasama ba sila diyan o hindi. Yan po yan eh. Yan ang problema ng mga nagbabasa at nag-aaral Biblia. Right? Ang sabi doon, to finish the transgression. Kailan ba natapos yung pagsalangsang sa kautusan? Di siyempre, nung nawala yung kautusan, di ba? Nung ibinigay yung kautusan, abay, doon po yung nilalabag. Tandaan natin po sa ating pag-aaral. Yun pong kautusan ng Diyos, never na masusunod po perfectly ng sino mang tao yan. Never po. I can challenge anyone na magsasabing nasunod niya yung buong kautusan, sinungaling po siya. Isa lang nakasunod dyan, yung Panginoon Jesucristo. Why? Because, again, ang law po, according to Paul sa Revelation 12 at Revelation 7:14, sinabi po niya, yung law po is spiritual. Right? The problem po, kaya hindi masusunod ng tao, because tayo po mga tao ay carnal o flesh. Ang flesh po at ang spirit, they cannot go together. Palagi pong nag-aaway yan, mga kaibigan. The flesh cannot follow the law because the law is spiritual. Therefore, ang tendency is labagin niya ng tao. At primarily, yan po ay doon sa nation Israel ang tinutukoy. So therefore, in order to finish the transgression, you have to what? You have to take away the transgression. So what happened? The Lord Jesus Christ came, anong sabi niya? Matthew 5:17, anong sabi? I came not to destroy the law, but to what? But to fulfill it. Kailan finulfill ni Jesus Christ on? Sa cross, 30 AD. Anong sabi sa Bible? Romans 10:4. Christ is the end of the law for righteousness to them that believe. Very clear po yun, mga friends. That's why we are not under the law anymore, because the law was taken care of. It was fulfilled by the Lord Jesus Christ. Because why? Because God knows no man can perfect the law. That's why ang requirement ng law is what? Ito po yung mali ng marami. They're trying sincerely, yes, pwedeng sabihin natin sincerely, mga tao sa pagpupumilit o pagsisikap na sumunod sa kautusan. But then again, no flesh can fulfill that. Kaya yung law po is, sinabi mismo ng law, hindi siyang tagapagligtas. Ang terminong ginamit po ni Apostle Pablo, yung law po ay parang tutor, parang governor, ang sabi sa Galatians 4. At ang law po ay teacher. So therefore, ang teacher may itinuturo. Sinong tinuturo niya? Ang tinuturo niya magpapawalang sala ay hindi yung kautusan, kundi sino? Yung Kristo, yung Panginoon Jesucristo. Maliwanag po yun.
sa Galatians chapter 3. Maliwanag po yun, mga friends. So, yung to finish the transgression, naganap na po yan noong 30 AD. Anong kasunod nun? And to make an end of sins. Yan po ay napakalaking bagay yan. Anong sabi? Doon daw sa 70 weeks ay upang wakasan ang pagkakasala. Alright, again. Karamihan po kasi, ini-interpret po yan ng sarili nilang unawa. In their thinking. Hindi pa raw fulfilled yan kasi marami pa raw nagkakasala. Alright, again. Yan ay private interpretation. First question. Sino ba ang sinasabi sa Biblia na tumapos ng pagkakasala? Sino ba? Isa lang, di po ba? Sino? The Lord Jesus Christ. Kung ang Panginoon Kristo hindi natapos ang anumang issue regarding sin or sins, hindi sa Savior. Right? We believe, and the scriptures po is clear on that, na yung sinasabing to make an end of sins ay nangyari na po yan doon sa cross. Tinapos pong lahat ng Panginoon Kristo anumang bagay na pinag-uusapan tungkol sa sin singular at sins plural. I will show you one po, tinan nyo. Hebrews 9:26 po. I hope you believe the Bible po, tinan nyo. Hebrews 9:26 po. Ano sabi? Ayun po, 9:26. For then must he often have, sa Tagalog po, sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula ng itatagang sanlibutan. Datapwat ngayon, ayun na naman po yung ngayon. Pag nabasa nyo po yung mga time element ng now, time statement po yan, ngayon. Ngayon kailan? Hindi sa atin. Yung ngayon, yung present tense nung sumulat. At ang Hebrew po yung naisulat during the first century, it could be 60 to 63 AD. So, yung writer po ng Hebrew, ang tinutukoy niyang nakasulat sa aklat na yan ay yung pangyayari nung panahon niya. Ano nangyari doon? Basahin natin ulit sa English. For then, must he often, that's the Lord Jesus Christ, have suffered since the foundation of the world. But now, ang sabi niya, once in the end of the world, ako, ang daming French po natin ng mga pastor, hindi mabasa yung 1996. Kasi, simple English lang naman yun eh. But now, ang sabi niya, kailan yung now? Hindi po sa time natin yan. Ano ba naman tayo? Kailan ba sinulat ang Hebrews? Sa first century. But now, once in the end of the world, so, tingnan niyo po, yung first century was already the end of the world. If you believe the Bible, yung first century po, end of the world na. Alright? Anong ginawa? Look at this. Hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself? Yun pala. Yung kasalanan sinasabi niya ay inalis niya. Kailan? Nung inihain ng Panginoon Kristo yung kanyang sarili. Kailan ba niya sinakripisyo yung sarili niya? Di nung 30 AD doon sa cross. So, sa 30 AD, anong ginawa? Inalis niya yung kasalanan. Tagalog po natin basahin ko yung Tagalog. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y magbatang madalas mula na itatagang sanglibutan. Datapwat. Ngayon, ang sabi ng Hebreo, sabi po nung sumulat nung first century, datapat ngayon, hindi po sa atin yung ngayon inililiwanag ko. Yung ngayon, hindi yung ngayon natin, kundi yung ngayon ng sumulat ng first century. Alright? I hope you're getting that. Datapat ngayon ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon. Ayun ang maliwanag. Doon pala sa first century, yung sinasabing end of the world, hindi pala end ng planet yung kundi end of the age. Ayun katapusan ng mga panahon. Bakit po gano'n? Kasi sa Greek po kasi naisulat yan, ang Greek word po ng world doon ay eon, which means age. Kaya yung mga nag-translate po dyan, tin-translate nila yung equivalent ng Greek word ng world na iyon, kaya ang lumabas ay panahon, katapusan ng mga panahon.
upang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Kaliwanag po. Kaya pala ipinako ang Kristo do sa krus ng Kalbaryo upang alisin ang kasalanan. O di, kung papaniwalaan natin, nababasa natin, tumpak po ang sinabi ng Daniel. Balikan natin yung Daniel 9:24 na yung 70 weeks ay naganap na nga nung first century. Ayun, no? 9:24, to make an end of sins, ang sabi niya. Di po ba? Maaaring sabihin, ano yun plural okay. Plural kasi yan sins. Ito po yun mga kaibigan. Ano ba ang difference ng plural sin at saka ng singular sin? Ito yan. Yung singular sin na nababasa natin, hindi pwedeng magkaroon ng sins, plural, kung walang singular sin. Yan. Baka may mga first timer po dito. Kung kayo po yung first timer, papakita ko po sa inyo. Sa Bible po, ang sin po, may dalawang uri. Ang sin po na singular, ito po ay tumutukoy sa ating laman, sa flesh. Yun pong sins, yun po tumutukoy sa ginagawa ng laman mo na nilalabag mo yung kautusan. Kaya magkasunod po yung Daniel 9:24 transgression at saka yung end of sins magkaugnay po kasi yon. Tingnan niyo po 1 John 3:4 para maunawa po natin. 1 John 3:4, hindi niyo po ito marinig sa mga ibang mga nagtuturo kasi nga po karamihan po hindi naman naunawa ko ano yung sin at saka sins. Ano sabi ng 1 John 3:4? Ayun, no? Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. You know, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Kaya habang may kautusan, nandun po yung sins marami. Alright? Kasi yung sin po na singular, nilalabag niya yung kautusan, which is yung ating laman po, yung flesh yon, yung lumalabag sa kautusan. Kaya bawat paglabag ng tao sa kautusan, nagmumultiply po, naging plural, kaya naging sins. Alright? Ngayon, ito po yung blessing dyan mga friends. Good evening kay Nian Likin, thank you for watching. Ito yung blessing dyan. Yung singular sin, in-address po natin, kailan ba naalis po yung singular sin according to Hebrews 9:26? Kasi baka hindi pinapaniwala ng iba na nung time ng Panginoon Jesucristo inalis na yung kasalanan Alright? Singular sin po 'yon. Pero at the same time, yung buhay, mahaba-habang discussion po ito mga kaibigan, pero anyway, pinapasadahan ko lang. Yung buhay po ng kasalanan ay yung law. Kaya ugnay po yung sin, law, sins at saka death. Lahat po na yon tinapos ng Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, kaya yung sinasabing sins, yun po yung ginagawa ng laman. Ngayon, tinan nyo, shortcut ko na lang po. Kung may question po kayo, i-type nyo na lang. Meron pa bang issue ngayon sa plural sins? Ito, tapos na po yan. Tinan nyo, Colossians chapter 2, verse 13, ako po ang akin lamang po sinusunod at pinapaniwalaan itong nababasa ko sa Biblia. Kung ano man ang isipan ng ibang mga tao, hindi ko na problema yon. Ano sabi ng 2:13? And you, being dead in your sins, ito po plural kasi yung ginagawang mga kasalanan, and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you, ilang kasalanan? All trespasses. Tinan niyo, forgiven po, past tense, pinatawad na tayo sa kasalanan, hindi papatawarin pa lang, kundi pinatawad na. O basahin uli sa Tagalog. At nang kayo'y makapatay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di pagtutuli ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo. Nakalakip niya na ipinatawad sa atin ng ating ilang lahat ng mga kasalanan. O di tapos. O di tapos na po yung sins kasi pinatawad na po lahat ng kasalanan Alright?
Tingnan nyo, binabasa ko lang po yung Biblia. Ang kapatawaran po, iginawad po yung kay Kristo. Kailan? Nung ginanap po niya yung sakripisyo sa krus ng Kalbaryo noong 30 AD. At dahil po doon, lahat ng nakay Kristo, tapos na po yung kasalanan. Hindi na binibilang ng Diyos ang kasalanan ng mga tao. Kailan nangyari? Doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po future yon, tapos na po yan. Alright? Balik natin. Daniel 9:24. Okay. Daniel chapter 9:24. Okay. Sabi na. So, to make an end of sins, natapos na po yan noong 30 AD. Ano pa? And to make reconciliation for iniquity. Alam po nyo, ito pong mga mahigit na anim na mga items dito sa verse 24 na sinasabing ginanap nung 70 weeks, nangyari pong lahat yan noong 30 AD sa cross. Ayun, natapos yung transgression because the law was fulfilled. Kaya nung nawala yung law, we are not under the law to make an end of sins. Natapos na yung kasalanan kasi wala nang basis ng kasalanan. Number 3, to make reconciliation for iniquity. Alam po niyo yung antonyms ng reconciliation? Anong kabaligtaran nun? Condemnation. Ano yung condemnation? Judgment. Noon pong natapos po yung sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, natapos na po yung judgment regarding transgression, sins, kaya meron ng reconciliation. Tingnan niyo po, 2 Corinthians 5. Ito po yung problema ng mga nagpipreach at nagtuturo na napakarami sa pulpito. Yung mga tao po, isinisiksik sa isip ng tao yung judgment at kasalanan. Tapos na pong lahat yun. Ang dapat ipinapahayag, ang dapat itinuturo ng mga taong nasa sinasabing katotohanan ay yung ginawa ng Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi yun po ang nagtapos ng lahat ng issue ng pinag-uusapan nating kasalanan, judgment, end of the world, etc. Tingnan niyo po 2 Corinthians 5:18. Ano ba ibig sabihin po na reconciliation? Ito, sa English. And all things are of God, who hath reconciled us, past tense po yun, to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Good evening kay Andy Guzman. Thank you for watching. Ito po mga friends, yung mga lingkod ng Diyos sa ating panahon, makikita nyo ang difference ng mga taong may maliwanag na unawa doon sa programa ng Diyos. Makikita nyo po yun ayon sa kanilang mensaheng ipinagkakalob sa inyo. Good evening kay Brother Vic Masagka. Thank you for watching. I-compare po nyo. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:8, sabi niya, and all things are of God who hath reconciled us. Alright? Tapos na po na ipagkasundo na sila by Jesus Christ, and hath given to us the what? The ministry of reconciliation. Sa Tagalog, datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. Kailan yon? Doon sa krus ng Kalbaryo noong 30 AD. Anong ginawa? At ibinigay sa amin ang ministeryo. Ano yung ministeryo? Gawain ng Diyos na condemnation ba? No. Ang sabi doon, pagkakasundo. Sa English po, reconciliation. Ngayon, pag ang mensahe po, paano maunawa ang difference ng condemnation at saka reconciliation? Ang condemnation po palaging panghusga, palaging pangungonsensya, at palaging may kaakibat na parusa ang marinig mo at panghahamak sa kasalanan. Pero teka muna, yung paghusga, yung kasalanan, panghahamak po, tapos na po yun sa krus ng Kalbaryo kasi yun po ay ginanap na ng Kristo. So tapos na yun. Kaya, ang ipinoproklama dapat ay yun pong reconciliation. Ano ba yung reconciliation? Yung ginawang sakripisyo ng Kristo upang ipagkasundo
ang tao sa Diyos. Kaya, yung kasalanan, tapos na. Tingnan niyo yung 19. Ayun, no? Sabi dito, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Ito po yung ministeryong gawain. Pinagkakasundo ng Diyos yung tao sa kanyang sarili. Dahil nga hindi alam ng tao, ang mga tao po ay na brainwash ng religion. Ayaw na marinig na pinatawad ka na ng Diyos. Ayaw na marinig na ang kaligtasan hindi sa gawa. Ayaw na makita at maunawaan ang pananampalataya lang ang tinitingnan ng Diyos. Bakit? Kasi nilason po ng mga taong relihiyoso. Ang mga tao kaya mahirap maniwala. Pero ang sabi ng Biblia, reconciling the world unto Him, not imputing their trespasses unto them, ang sabi niya. Ano ibig sabihin? Hindi na tinitingnan ng Diyos ang mga pagkakasala. Bakit? Tapos na po yung kautusan Tapos na po yung judgment. Ginanap na po ng Panginoon sa Kristo lahat ang kailangan para yung tao po mapatawad. Anong sabi po? Look at this, sa 19. And hath committed unto us the word of reconciliation. Tingnan nyo yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Ano yung ipinagtiwala sa kanilang mensahe? Condemnation ba? No. Reconciliation. Good evening kay Pastor Erwin Jan Tolentino. Thank you for watching. Look at 19, no? Sa Tagalog, basahin ko. Sa makatid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin. Tingnan nyo, hindi po judgment, kundi pakikipagkasundo o reconciliation. Sa paanong paraan? Na hindi ibinibilang sa kanilang mga kasalanan. Ayun po yun mga friends. Yun po yung great difference ng condemnation at saka na reconciliation. Ang condemnation, palaging tinitingnan sa tao yung kasalanan. Kaya kakibat ng condemnation nga po ay judgment. Tapos na po yun Ginanap na po ng Kristo yung nung 30 AD sa cross. Kaya ang sabi, hindi na condemnation ang ministry. Ano na ngayon? Ang ministry po ay reconciliation. At sa reconciliation, ito po yan. Hindi na kasalanan ang tinitingnan. Tapos na kasi yung kasalanan Anong ginagawa ng Diyos sa kasalanan? Sabi, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo, hindi salita ng paghatol at paghusga. Kaliwanag po mga friends. And you can only proclaim this ministry of reconciliation to the gospel of Christ. At ang gospel of Christ po, wala na condemnation, tapos na. Yung kanyang death, burial, resurrection, at ascension, nandun po yung dalawang makita nating event na tapos na po yung condemnation sa kanyang death, crucifixion, at burial. Tapos na po yun. The next event after that is what? Yung kanyang resurrection. Yung kanyang ascension in glory. Right? Good evening kay Filipina teacher, kay Ruth. Thank you for watching. That's why, my friend, balikan natin yung Daniel 9:24. Kahit anong paikot-ikot po ang gawin nyo dito sa Daniel 9:24, kung nauiintindahan po yung mga terminong ginagamit doon at naunawaan po talaga yung ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, talaga yung 70 weeks po ay nangyari na noong 1st century. Ulitin natin Daniel 9:24. 70 weeks are determined. Alright? Binigyan tayo ng mga markers. Saan daw magaganap yung 70 weeks? Sabi, upon thy people. Alright? Sino yung people? Sino yung thy people? The people of in the time of Daniel until yung coming ng kanilang regathering at rebuilding ng city ng Jerusalem at ng temple that started way back po kay Cyrus, Darius ang time nito ng Daniel 9 until sa time ni Artaxerxes, until the temple po was rebuilt. And those people po noong 1st century, yun po'y inabutan ng Panginoon Kristo sa kanyang messianic ministry. John Kenneth, thank you for watching. Yun po'y inabutan niya sa kanyang messianic ministry, wherein, pag binabasa natin ang buo po hanggang 27,
all the passages po are all pointing to that time po ng 1st century until 70 AD, wherein lahat ng ito tinutukoy po doon. Historical po yan, mga friends. Alright, so thy people is the 1st century people, Jewish people, and upon thy holy city, yan po yung second temple, Jerusalem, that was destroyed noong 70 AD. To finish the transgression. Kailan natapos ang transgression? Abay, nung natapos po yung law. Nung natapos po yung law, it was the time na sinabi ng Panginoon Kristo na kanyang finulfill lahat. And it ends po sa cross. It was abolished by the Lord because nga pinagsama yung Jew and Gentile doon. At sinabi sa Romans 6, we are not under the law but under grace. Kakaliwanag po ng mga friends. Kaya lang, hindi talaga po maintindihan pag ang mindset po ng teacher o na nagbabasa ay nando sa mga libro ng mga writers ng tao. Good evening kay Brother John Pulo, dyan sa Canada po. Kay Halilea, good evening din. Alright. Good evening po dito sa inyo dyan yata morning or afternoon. Alright. Ano pa sabi doon? And to make an end of sins. Okay lang natapos yung sins. Makita nyo po sa cross, tapos na yan, Hebrews 9:26. Kung hindi mo papaniwalaan niya yung nangyari noong first century, you are denying the power of the sacrifice of Christ noong 30 AD. Kaliwanag po noon mga friends, Hebrews 9:26. Tapos, ang sabi sa Colossians 2:13, you are forgiven from all your sins. Kaliwanag po noon. At sabi sa 2 Corinthians 5:19, God is not imputing trespasses now because nga, we are not in the ministry of condemnation but in the ministry of reconciliation. Ano pa sabi doon? And to make reconciliation for iniquity. Yan din po ang nangyari niya sa cross. Tingnan niyo, binasa ko kanina. 2 Corinthians 5:18-19. Ang ministry natin po ay reconciliation. Right? Kailan nangyari yan? Sa cross. Kaya in 70 weeks, during the 1st century, I will repeat, until 70 AD. Ano pa yung sumunod? And to bring in everlasting righteousness. Yan ang problema ng marami. They failed to read and search kung ano sinasabi ng scriptures regarding this everlasting righteousness. Kaya hinahanap nila, they want to see visibly na wala na gumagawa ng kasalanan. It will not happen. Why? Because habang may flesh, nandoon yung sin. It was only strengthened and alive if there is law. Ang problema, yung Diyos, tinapos yung law sa cross, pero yung law nasa isip ng marami because itinuturo, isinisiksit ng religion. Yan ang problema, my friends, kaya hindi maintindihan, hindi mapaniwalaan yung ginawa ng Panginoon Kristo doon sa cross. Babalik ka sa cross Kung meron pa ring law ngayon at meron parang sin, failure si Jesus Christ. Alright? Kasi it's either lahat kay Kristo 100% or 99% lang kay Kristo at may 1% kang tao na nagagawin. That's wrong. O hindi sa Savior. Hindi pwedeng tawaging perfect sacrifice yun. Kailangan ulit-ulitin yun. Hindi. Christ finished and did it all. That was a perfect sacrifice. Wala kang pwedeng idagdag doon, mga friends. So, make up your mind. Kaya lang nga, again, the problem is nasa mind kasi ang thinking na marami nandoon pa rin sa law. Kaya balik-balik yung issue ng sin, confession of sins. Ito po yung confession of sins sa 1 John 1:8, nasa Daniel 9. Ang confession of sins po dyan, national sin ng nation Israel. Ayan po yung context dyan. Kaya malilito po yung marami kasi nga hindi tinitingnan yung context. Context ng speaker, context ng audience, context ng time, context ng circumstances. Yun po yung problema na hindi tinitingnan na maraming nag-aaral ng Biblia. Kasi nga po, maraming librong naibigay
Pero again, those authors of the books, even the church fathers, hindi po sila yung final authority. Ang final authority is what is written in the scriptures. And you have to compare the scriptures to get the proper interpretation. Yan po yung maliwanag dyan, mga friends. Oh, now, question. Ano ba yung everlasting righteousness? Wala pa ba yan? Future pa ba yan? Come on. Pag sinabing future yan, that is a grave ignorance po ng gospel of Christ. I will show you why. Tingnan nyo I will show you. Tingnan nyo po yung Micah 6. Micah 6. And we will get po, we will try to see po, ano ba yung inibig sabihin ng everlasting righteousness according to the scriptures, hindi according sa akin Micah 6 po, tingnan nyo. Kanino ba connected itong everlasting righteousness? Micah 6 verse 5. Ito po din niyo. Yan ang nature, absolute. Yan ang nature ng mga Baptist. Hindi, context ng Bible. John Kenneth, Binabaptist po ako yung naging pastor po ng Baptist for more than 20 years. Alam po yung sinasabi mo. Hindi naman pare-pare yung Baptist Alright. Sabi yan. Oh my people, remember na, pag sinabing oh my people in the Old Testament, Israel po yan. Hindi ka kasama dyan kung Gentile ka. Alright? Well, kung ikaw ay proselyte, pwede. Kung ikaw ay foreign or God-fearer, wala naman tayo dyan sa time na yan. Right? Sabi ng 6.5. I'm trying to show po sa inyo what is the scriptural definition po ng lahat ng nababasa natin. Ito po yung proper interpretation, hindi po nagmumula sa teacher. Nagmumula po sa Bible mismo yan. At 7. Oh my people, remember now what Balak king of Moab consulted, and what Balaam the son of Beor answered him from Shittim unto Gilgal. Now notice po yung last paragraph. That ye may know the righteousness of the Lord, ang sabi niya. Pag sinabing everlasting righteousness, yun po yung righteousness of the Lord. That is God's righteousness. At dito, para maintindihan mo natin, kinonekta po ni Micah yung righteousness of the Lord doon sa event po ng panahon ni Balaam at ni Balak. Alright? I hope yung mga friends, kung kayo po'y familiar dyan, yan pong matagal na po ako wala sa Baptist na yan. More than, okay, that's good for you kasi nakalaya ka sa religious mindset. Continue mo lang study, right? And God will bless you more. Now, dito po, sinabing righteousness of the Lord. Yan po yung everlasting righteousness. Alright, ngayon, ano bang issue kay Balaam at Balak? Ito po, makita nyo po maliwanag, connected po yung sa Gospel of Christ. Ang issue po dyan is this. Ito po si Balaam, isang prophet yan. Alright? At si Baal, yung Diyos ni Balak. Ang gusto ni Balak, sumpain ni Balaam yung Israel. Alright? Nagdili-dali si Balaam kasi may offer na pera may offer na pera. Ito yan. Ngayon, tingnan nyo. So, ang nangyari, hindi nagawa ni Balaam kasi in the end, nakonsensa rin yata. Bakit? Ito yung kanya naunawa. Tingnan nyo, Numbers. I hope makikita po natin Pag sinabing everlasting righteousness, ito pong ibig sabihin nun. Kasi aking notes wala. Dali lang po Ito. Pag sinabing everlasting righteousness, ang pinag-uusapan po dun is the righteousness of the Lord. Alright, cancel. Pwede po lang i-add. Anyway, wala. Okay. Ito po yan. Babasa in Numbers. Ang sabi po ng Numbers, Numbers. Okay. Basahin po niyo yung Numbers chapter 23 verse 20. Alright, tingnan niyo. Numbers 23 verse 20.
Okay, sana di ako magkamali. Mode mo pala. Ito. Numbers 23, verse 20. Ayan. I hope ay, may Bible po kayo. Dapat maganda. Maganda, may hawak kayong Bible para makita nyo ng maliwanag po. In Numbers chapter 21, verse 20, ito po yan mga friends. Aha. So, sandali lang po ulitin ko. The righteousness of the Lord, ang sabi niya. What verse that? Sorry. Numbers 23. Numbers 23, verse 20. Isi-shortcut ko na po kasi mahaba po pag binasa natin yung issue ni Balaam, ni Balak at ng Israel. Numbers 23, verse 20. Ayon. Ito yan. Dito po natin mababasa Numbers 23 verse 19. Ito, doon muna tayo. God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Hath he said, shall he not do it? Or God spoke and shall he not make it good? Sa Tagalog, ito po yung context. But sinabi po ni Balaam that God is not a man that he should lie. Kasi nga po gustong ipasumpa ni Balak yung Israel para mawala yung blessing nila, para parusahan sila ng Diyos. Sinabi po ni Balaam ito, sa Tagalog, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Ito, yun ang issue. Kasi, hindi magawa na isumpa ni Balaam ang Israel. Bakit? Kasi may sinabi ang Diyos. Ano sinabi ng Diyos? Sa verse 20, Behold, I have received commandment to bless, and he hath blessed, and I cannot reverse it. Kasi, ang sabi ng Diyos, Balaam, hindi mo pwedeng isumpa ang Israel sapagkat pinagpala ko na sila. Kaya ang sabi ni Balaam, narito ako'y tumanggap ng utos na magpala at kanyang pinagpala at hindi ko na mababago. Sabi niya, yung blessing sa Israel na ibinigay ng Diyos, hindi na pwedeng baguhin, ang sabi niya. At hindi ko na pwedeng ipalitan niya, ang sabi sa time na yon, nung binabayaran ni Balak si Balaam para sumpain ng Israel. Kaya sinabi niya, dito niya sinabi, ang Diyos hindi nagsisinungaling. Ito po yung 21. Ano ba yung kaakibat po nung righteousness of the Lord na sinasabi ni Balaam na hindi pwedeng baguhin ng Diyos, na hindi pwedeng magsinungaling ng Diyos? Ito, sa 21. Sabi niya, He hath not beheld iniquity in Jacob, neither hath he seen perverseness in Israel. The Lord his God is with him, and the shadow of a king is among them. Tingnan niyo po yung righteousness of God, ha? Ito po yung everlasting righteousness. Na ang Diyos, ang sabi sa Tagalog, wala siyang nakitang kasalanan sa Jacob, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Ang Panginoon niyang Diyos ay sumasa kanya at ang sigaw ng hari na nasa gitna nila. Anong sabi? Wala raw nakitang kasamaan ng Diyos kay Jacob. Tanong, ni wala siyang nakitang kasamaan sa Israel. Alright? Tanong, wala bang kasamaan si Jacob at Israel? Meron. Pero hindi tinitingnan ng Diyos. Bakit? Kasi yung kanyang biyaya, yung kanyang covenant, nasa sa kanila. Anong koneksyon niya sa atin? Ito po. Romans 1:16. Matthew 6:33. Tinan niyo. Alam niyo, this is a great teaching at maunawa nating mabuti yung everlasting righteousness ay naganap po doon sa cross of Calvary. Ano sabi ng Matthew 6:33? If you have the Bible po, isulat niyo mga verses. This is very important teaching po. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Now, question mga friends. Ano ba yung context dyan? Ang context dyan, yung mga Hudyo na impluensya ng mga Gentile, ang inuuna, ano yung kakainin, ano yung isusuot, ano mga iinumin, etc. Masyado silang abala sa mga bagay ng physical. Alright? Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi niya, nakita niyo ba yung ibon?
Di ba? Kumakain yan pero hindi nagtatrabaho. Nakita niya ba yung mga damo, yung mga halaman? Nagdadamit sila na mas maganda pa kay Solomon, ang sabi niya. Kaya ang sabi niya, sa 33, ito ang dapat gawin. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ipawang idaragdag sa inyo. Na minsan po kasi, tining 33. Ang sabi ng pastor ng mga kaibigan natin, kung yung kingdom of God ay spiritual, paano mo makikita yung spiritual? Inutos niya, but seek ye first. Hanapin mo daw yung kingdom of God. So, hindi yan spiritual, yan ay physical kasi nakikita. Sabi ko, wrong. Wrong. Bakit? Ang kingdom of God po, sinabi ng Panginoon, hindi po sa nakikita. Alright? May namumusong kasi nga hindi maintindihan eh. Yung kingdom of God, ginagawa lang physical, ginagawang relihiyon. No, wrong. Ito po yan. Basahin mo mabuti. But seek ye first the kingdom of God, and His what? Righteousness. Alright. Kaninong righteousness? Yung His ay antecedent ng God. Yung His ay pronoun ng God. So, ang ibig sabihin dito ay God's righteousness. Ito yan. Pag nakita natin yung God's righteousness, makikita mo na rin kingdom of God. Kasi hindi naman maghihiwalay yun according to the Lord Jesus Christ, diba? Question. Saan natin makikita yung righteousness of God, which is yung everlasting righteousness na tinutukoy? Madali lang po. Romans 1, tingnan nyo. Romans chapter 1, madali ito sa mga nagbabasa ng Biblia. Pero kung libro ng taong binabasa mo, hindi mo masasagot yan. Ito, Romans 1:16. Are you there? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Sa baba, for therein, sabi niya, saan daw? Doon sa gospel of Christ, is the righteousness of God revealed from faith to faith, ang sabi niya. Now, question ko, alam nyo, kung naintindihan mo yung gospel of Christ, naintindihan mo rin sinabi kanina ni Balaam kay Balak, kung ba't hindi niya masumpa ang Israel, sapagkat ang sabi niya, yung Diyos hindi sinungaling. Hindi niya pwedeng sumpain ng Israel, hindi niya pwedeng i-reverse yung blessing nila. Bakit? Kasi ang sabi kanila, hindi tinitingnan ng Diyos yung pagkakamali, karumihan ng Israel. Di ba? Yun ang righteous of God. At hindi niya papalitan yon. Kaya dito sa Roma 1:16, dahil sa gospel of Christ, hindi na tinitingnan ng Diyos kung ano man ang mali ng laman natin. Bakit? Kasi doon sa gospel of Christ, anong ginawa? Yung kamalian na nasa ating laman, ipinako. Yung kamalian na sa ating laman, yun ang pinatay at yun ang inilibing. Therefore, yung old man ay nakalibing, patay na, hindi na tinitingnan ng Diyos yun. Meron nag-resurrect. Sino nag-resurrect? Si Kristo. Doon ngayon, nakapailalim yung mga mananampalataya doon sa Kristong nabuhay na magulit umakyat sa langit kasama yung mananampalataya. Kaya yung sinasabi sa 17, the righteousness of God, hindi pwedeng ma-reverse yan. Hindi ka na pwedeng maibalik pang muli doon sa identity ng kasalanan. No way. I hope you're getting it. Yun po yung everlasting righteousness at yun po yung naganap dun sa gospel of Christ. Ayan, no? Kailan nangyari yan? Sa cross nung 30 AD. Yan po yung problema kasi ng mga nag-i-interpret at nagbabasa ng Bible, ginagawang future ang 70 weeks. Yan po yung symptom na hindi naintindihan talaga po yung gospel of Christ ng mga taong yan. Kaya anong ginagawa? Ibinabalik-balik po yung isipan ng tao sa condemnation, sa kasalanan, etc.
disregarding yung testimony ng Bible upang itaas at pasalamatan yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Good evening kay Ma'am Debbie Fineda Garcia at kay Ramses Madria. Thank you for watching. Therefore, balikan natin mga friend, Daniel 9:24. Ang dami pong nabibiktima na majority of the professing so-called Christians, napakalayo ng tanaw at isipan po sa katotohanan. Pero, alam po nyo, these things are not popular. Why? Because very few ang meron talagang desire na makita at aralin po sa liksikan ng mga bagay nito. Most of the professing Christians, sinatanggap na lang kung ano sinasabi ng leader. No. Ang dealing po ng Diyos sa atin, individual. Ang communication ng Diyos sa atin, individual, hindi po group. Again, ang sabi ng Daniel 9:24, 70 weeks are determined upon thy people, the first century Israel, yung people ni Daniel, upon thy holy city. Sino yung thy? Si Daniel, kausap ni Gabriel. What holy city? The second temple, Jerusalem, during the first century. To finish the transgression. Kailan natapos ang transgression? Di natapos yung law. Romans 10:4 said, Christ is the end of the law. And to make an end of sins, plural. Kailan natapos yung sins? Dapat matapos din yung singular sin. But very few could understand kung ano yung singular sin. Plus, yung element ng law. Tatlo po yan eh. Sin singular plus law equals sins. Kailan nangyari yan? Again, sa cross, tapos yan. To make reconciliation for iniquity. Kailan nagkaroon ng reconciliation? Nung natapos yung judgment. Kailan natapos yung judgment? Romans 8:3. It was all stated in past tense because judgment po was consummated kailan? During the perfect sacrifice of the Lord Jesus Christ. Until then, ano ang pronouncement po? Reconciliation. Pagdating sa reconciliation, sins is not anymore the subject. The subject in reconciliation is what? Thankfulness. Di ba? Pasalamat. Recovering ng pag-ibig ng bawat isa. Hindi na kinakalkal yung nakaraan. Kasi pag kinakalkal mo yung nakaraan, mag-aaway kayo uli. It's not anymore reconciliation. Common sense, mga friends. To bring in everlasting righteousness. Ano yung everlasting righteousness? That is God's righteousness. Anong ibig sabihin? Yung Diyos hindi nagsisinungaling. Pag pinagpala ng Diyos, hindi pwedeng i-reverse kahit ano, hindi pwedeng bawiin yan, sabi. And that happened po. This prophecy po was fulfilled with the righteousness of God do sa gospel of Christ. And that is everlasting righteousness. Fulfilled po yan. Noong 30 AD. Anong kasunod? And to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy. Seal up the vision. Takpan mo muna, sabi niya. And prophecy. During the time of Daniel, sa Daniel 12, ang sabi, seal up yan. Ano ibig sabihin? Tingnan Daniel 12. Ano ibig sabihin ng seal up the vision? Ayun o, Daniel 12:4. During the time, alam nyo, we are so blessed today because we are now living po in the time wherein God provided all the revelation ng mga dating These are parables, these are prophecies, and this was then po mysteries. Na yung mga tao in the first century and even those days, hindi nila naintindihan yan. But with the coming of the Lord and the calling of the Apostle Paul, pinaliwanag yan. And the blessed thing po mga friends, this revelation po was given to us Gentiles. Right? Ano sabi ni Daniel 12:4? But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book. From the time it was given to Daniel, ang sabi, isara mo muna yan. Isil mo muna yung book. Ibig sabihin, walang makakaunawa. Kailan bubuksan? Even to the time of the end. Bubuksan yung understanding at revelation ng prophecies niyan sa time of the end. Kailan binuksan? You get the time po ng revelation. Pag sinabing mystery, close, seal up,
mystery yun nakatago, sarado. Kailan dumating yung opening up, the unveiling, the apocalypse, yung revelation? First century. Tingnan nyo. Revelation 1. Ito po yung laman nun, mga kaibigan. Revelation 1:1. Ayan o. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto him to show unto his servants, which must shortly come to pass, and he sent and signified that by his angel unto his servant John. With the coming of the Lord Jesus Christ, that was already the unveiling. The opening of the then mystery or secret that was written as prophecy during the time of Daniel. So, ano ibig sabihin? Their time was then already the time of the end. So, going back, Daniel 9:24. Right? Ano yung last makita mo? To seal up the vision and prophecy. Right? Until it was opened to the time of the end. And what? To anoint the most holy. Ano yung most holy? The most holy place. Ano yon? The temple of God. The body of Christ. The church. Ang tinutukoy dyan sa Tagalog po, 70 linggo ang ipinasya ng iyong mga tao sa iyong banal na bayan. Datapwat, tapusin ang pagsalangsang, wakasan ang pagkakasala, linisin sa kasamaan, dalhan ng walang hanggang katwiran, tatakan ang pangitain at panghula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. What is kabanal-banalan? That is the temple picture po. In the temple picture, you have the most holy and the holy place. The holy place signifies yung earthly temple, which is yung Old Covenant temple. With the coming of the 70 weeks, dumating po yung most holy, which is the heavenly temple. Tinan nyo. Hebrews 9:8 po. Clearly defined po ito ng Bible. Ano yung Hebrews 9:8? Ayun, no? Hebrews 9:8. The Holy Ghost designifying that the way into the holiest of all, yung po yung most holy, was not yet made manifest. Why? While as the first tabernacle was yet standing. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng Panginoon, though the most holy, the church, the temple was established dun sa cross, Ephesians chapter 2, 10 hanggang 15 po mababasa yun, with the creation of the new man, the new Israel of God, the body of Christ, although it was already established, yet hindi pa po yun naunawa. Why? Because ang sabi ng verse ay nananatili pa yung first tabernacle, which is the physical earthly tabernacle that was then standing during the time of this writing ng Hebrew. Kaya yung mga Hudyo, even the apostles po, they are confused. Why? Sapagkat nag-overlap po yung Old at saka New Covenant. The New Covenant represents the most holy. The Old Covenant represents this first tabernacle, the holy place. Habang nakatayo yung first tabernacle, hindi maunawa ng maigi yung most holy. What happened? Hebrews 8:13, anong sabi? Ito po, Hebrews 8:13, in that he saith, a new covenant he hath made, the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Friends, during the time of the writing ng Hebrews, nandoon pa po ang Old Covenant, nakatayo pa po yung temple. Alright? Pero ang sabi ng verse, in the progressive form po, decaying, and waxing old, is ready to vanish away. If Hebrews po was written around 60 to 63 AD, eksakto po mga friends, 70 AD, itong Old Covenant nag-vanish na talaga together with the temple. Tingnan nyo, nakatayo pa po yung temple at that time. Hebrews 10 po, tingnan nyo. Hebrews chapter 10, very clear. Ayan o, 11. And every priest
standeth daily ministering, present progressive tense, and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sin. So maliwanag. During the time of the Hebrew writing, nakatayo pa po yung temple na kung saan yung mga priest, sige pa sa daily offering nila. Daily, oh. I hope you're getting that, mga friends. So, go back. Daniel 9:24. Kaliwanag po nito, mga kaibigan. But to some, those who are having po yung desire talaga maintindihan. So, yun pong first pa lang yan. Yung lahat ng items dyan, thy people, holy, the transition, can end up sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up the vision, and to anoint the most holy. All these things po, all these items na sinabing mangyayari sa 70 weeks, ay nangyari po nung first century. Ay naku po, kahit sa natin paigutin yan, kung hahayaan natin po yung scriptures ang magsabi ko ano yung mga yan, no one can refute that. No one can refute that, mga friends. Alright? Tingnan nyo. I will end with this because it's already 9 na pala. Lumagpas po tayo. Anyway, we will continue this next week po. That will be our part 3 lesson po ng Daniel 70th week. And I'm sure po if you will continue to follow this teaching, and we live the scriptures more than what the other religion and what other personalities po ang sinasabi of the future application ng 70th week. Hindi po yun papasa sa scrutiny ng scriptures. So mga friends, I hope you're getting something out of these things. Although this is not popular, alam naman natin po majority, konti lang talaga yung may desire na makita yan. Just like the days of the apostles and the Lord Jesus Christ. So again, thank you so much. Have a blessed day. Tomorrow po is Sunday. Let's prepare ourselves po sa study, sa worship, at sa ating pagpapasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Let's pray po. Thank you so much, Father God, sa iyong blessing, sa iyong patuloy na revelation sa mga bagay na pinapaunawa niyo sa amin at sa mga kasama ko may desire na makita mga bagay nito, kayo pong magpala po sa aming lahat. This we ask po in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Thank you po. Thank you for watching.